Sige na nga, puntahan muna natin ang mula po sa Malacanang. Makibalita naman tayo sa Senado. Sincero at tapat na serbisyo. Pangako naman daw po yan ni Senate President Tito Sotto para sa 2026. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, walang ibang may papangako si Senate President Vicente Tito Sotto III para sa taong 2026 kundi ang sincero at tapat na serbisyo. Ito ay kasunod ng ating pagsalubong ng bagong taon. Panalangin ni Sotto ay gabayan siya ng Panginoon ngayong 2026 para maibigay ang kinakailangang serbisyo ng ating mga kababayan. Binalikan nito ang mga kaganapan sa taong 2025 kung saan siya muling nahalal na senador. Nagsimula bilang kasapi ng minorya ngunit nahalal muli bilang Senate President sa gitna ng matinding kontrobersiya na pinagdaanan ng Senado. Hindi matapos madawit ang pangalan ng mga dati at kasalukuyang miyembro ng Senado sa maanumalyang flood control project. Sa nakalipas na 6 na buwan ay dumaan ang Senado at bansa sa mga matitinding kontrobersiya mula sa usapin ng impeachment hanggang sa flood control. Para kay Sotto, pagkakataon ito upang itama ang mga naging maling gawain at simulan ng kampanya para sa transparency. Sabi ng Pangulo ng Senado, tiniyak nito sa kauna-una ang pagkakataon ng kabuuan ng proseso sa pagtalakay sa 2026 national budget ay bukas sa publiko at maaring makisa sa pagtalakay ang taong bayan. Elaine, sa pagsalubong ng bagong taon ay ang ating naobserbahan dito sa lugar sa ating din sa Cavite ay mas marami ang mga pailaw kaysa sa paputok. Okay. Ikaw lang kay Raymond, hindi ka ba siguro si feeling ko hindi ka nagpapaputok eh. Matagal nang sinimula ng kampanya laban sa paputok. Yearly dati pailaw, pero ngayon for the first time wala na akong din ako nagpailaw dahil sabi ko makikinood na lang kami sa mga kapitbahay. Pares tayo lang kay Raymond, ako nakinood na lang din. No, kasi yung mga fireworks display ay talagang malulupit. Walang-wala yung atin na yung bibili ka ng pasintabi sa mga nasa industriya ng pailaw. Pero magkano tapos segundo lang ang itatagal. Parang hindi na sulit. Kaya 500 piso, tinabi pa para sa pang medianoche, hindi ka kasi. So, wala. Anyway, yung ganun natin na-obserbahan na mas sa ngayon, kaya numikot ako dito lang sa aming lugar. Dati-rati, pag-ikot mo pa lang sa mga kalsada at puno ng mga yung balot ng mga paputok. Pero ngayon, hindi ganun kadami. Bagamat yung iba din naman kasi, may mga usapan kasi sa ibang mga kapitbahayan na there in there, pagkatapos ng oras ng putukan, ay mga nagwawalis na. Kaya, very good. May mga lugar na nakita tayo na hindi pa rin nakapaglinis, siguro medyo late na nagising. Pero karamihan ay kung hindi man naglinis na kagabi pa, maaga ding nagwalis ngayong umaga para naman makita yung kanilang paligid sa pagpasok ng taon ay malinis. At yun na nga, iniugnay din natin dito sa ating nakita at napansin na dihamak na mas marami ang mga pailaw ngayon kumpara sa paputok ng mga nakalipas na mga taon. Alright, ay sila kay Raymond. Kumusta naman ang handaan natin dyan? May lechon? Wala, hindi abot yung 500 piso pag may 500 lang ba budget mo? Masyado mo naman pinangatawan. Hindi, mabuti na din lang may mga natanggap tayong mga blessings. Hindi natin na inubos ng Pasko dahil ngayong bago kahit paano mayroong mapagsasaluhan at kahit yung mga kapitbahay konti lang ang aming handa pero napuno yung aming lamesa. Nagdatingan yung mga luto ng aming mga kapitbahay. Uso pa pala dyan sa inyo lang kay Raymond yung nagbibigay ng handa? Oo, magugulat ka na lang. May kakatok sa pinto. Wala ka namang in-order galing sa Food Panda o kaya pero, sa Grab. Yun pala. Mga kapitbahay din natin na mahusay magluto at may kanya-kanyang mga putahe. Gaya ng mga kapitbahay ko ditong mga Ilonggo. Alam mo na, yung kanilang mga paboritong luto. May mahusay magluto ng lechon bele. Kahit paano
makukumpleto sa lamesa. Nakalibre ka pala ng lechon belly. pero Oo. pero Lakay Raymond, mayroon pala akong kukumustahin. Kumusta yung mga nandyan sa Senado? Mayroon ba kayong balita? Siyempre, dyan sila nagsalubong ng bagong taon. Well, gaya nung Pasko, inaalaw naman yung pamilya na bisitahin sila. Mm-mm. Kaya lang, hindi nga sila allowed na, kumbaga strictly, doon lang sila sa area nila. Yung baba, doon sa area malapit sa kanila, maluwag yun kapag ganitong walang pasok dahil parking area ginagamit yun, pwede silang salo-salo doon. Kasi nababantayan, sarado naman yun at hindi ka pwedeng makalabas doon. Once na pumasok na, yung mga tao doon ay kung saan ka papasok, doon ka din lalabas. At mahigpit na binabantayan sila ng Office of the Sergeant at times. Siyempre, may mga usapan naman na yan na kumbaga bibigyan sila ng pagkakataon na makasalo yung kanilang mga pamilya. Pero siyempre, kailangan sumunod sila doon sa mga security arrangement na ipinatutupad dyan sa Senado. So yung 4 allowed na tumanggap ng mga bisita. Hindi ko alam, wala nga lang tayong nakakausap pa kung sino-sino yung mga dumalaw at nakasama na pagsalubong ng bagong taon, yung contractor na si Curly Discaya at sila engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at si JP Mendoza. Ano yung Lakay Raymond? Pinapayagan ba na overnight yung mga bisita doon or hindi? Oras lang talaga? Hindi ko alam kung yung mga immediate family members ay pinapayagan gaya ng mga asawa at yung mga anak. Hindi ko sure dahil siyempre kahit pa paano may mga nakakausap tayong mga taga-office of the sergeant at times, pero strictly ay nililimit din nila yung mga impormasyon na kanilang inilalabas. Kasi siguro hindi ko rin alam kasi nga sa preso nga na convicted, pinapayagan yung conjugal visit. Oo, sa bagay. Dito sa sitwasyong ganito ay maari silang magstay, kaya lang exclusively for a certain hour at a certain area lang doon sa mismong lugar kung saan sila nakakulong ngayon sa Senado. Alright. Maraming salamat Lakay Raymond and Happy New Year. Happy New Year sa ating lahat at ang pagbabalik sesyon ng Senado for 2026 Ayaw nga pala. ay sa January 26. Mahaba-haba pa pala, Lakay Raymond. Babawi sila yung ibang mga hindi nakabiyahe dahil kasi for the first time na nangyari, Miss Elaine, days before Christmas, naka-break na ang Senado at Kamara. Pero for this nagtatrabaho year, nga pala sila. Inabot sila at siguro right after the signing of the budget sa Lunes, kung matuloy, dahil yun ang pangako ng Malacanang, ay baka yung iba ay kunin nila yung pagkakataon magbakasyon for about mga 2 weeks bago sila bumalik doon sa sesyon sa January 2026. Lalo na yung mga nagbabalak na magpunta sa ibang bansa. Alright. Thank you, Lakay Raymond. Situational report, RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin.